Tatlong linggo bago magsimulang mag-ensayo muli ang Gilas Pilipinas, narito na ang mga makakaharap nila sa isang pocket tournament sa Doha. At okay ito, saktong preparation games bago ang third window at mismong FIBA Asia Cup. Halina't pag-usapan yan. Nailabas na nga ang schedule ng second Doha International Cup, ang maikling tournament na sinalihan ng Pilipinas sa Qatar. Tatlong sunod na araw ito at tatlong magkakaibang teams din ang makakaharap ng Gilas. February 15, makakalaban natin ang host country na Qatar. Huwag natin tulugan yan dahil lumalakas na rin sila paunti-unti. Ang second window lang, nagawa nilang talunan ng Iran. Tapos yung huling matchup din nila bago yan ay dikit lang. Sa kasalukuyan, 2 wins and 2 losses na rin ang kartada ng Qatar sa Group E at ikalawa sa top nito. Improving talaga ang kanilang team, Bagamat questionable man ang roster nila kagaya ng Saudi Arabia patungkol sa mga players, pasok naman sa FIBA, kailangan pa rin natin silang harapin ng ganon. Also, may effort din naman silang maging better talaga. May head coach na veterano sa European basketball, may quality na naturalized player, at countless din na effort para ma-develop ang kanilang programa. Isa ng area ng pocket tournament na ito na makakatulong ng malaki sa kanila given ang lalakas ng mga na-invite. Yes, maaari ngayon wala pa rin silang panama sa Gilas Pilipinas, pero asahan natin sa mga susunod na taon, makakadikit na rin yan paunti-unti. Hindi lang sa atin, kundi sa iba pang mga FIBA Asia teams. Next naman na makakalaban ng Gilas ay itong Lebanon, isa sa pinakamalalakas na teams ngayon sa Asia. Currently number 5 sila sa latest na FIBA Asia rankings, walang Pilipinas ay 7. Sila rin ang finalist ng nakaraang FIBA Asia Cup. 5 straight wins yon bago sila bumagsak sa kamay ng Australia. Bagamat bigo sa ginto, still napakagandang run pa rin ng naipamalas nila. Silver medal finish, isipin mo nahigitan pa nila ang Oceania team na New Zealand. At ngayong taon, ganyang kataas pa rin ang expectation sa team ng Lebanon. At isa pa rin sila sa mga maituturing na team to beat sa FIBA Asia Cup. Ngayon sa Doha, kagaya ng Pilipinas, inaasahang panlaban din talaga na koponan ang isasalang ng Lebanon dahil may third window games din sila sa Pebrero at again, qualified at maglalaro rin sila sa Asia Cup. Kaya naman malaking bagay rin sa kanila ang pocket tournament na ito para ma-develop ang maraming aspects sa game nila. As we speak, 4-0 din to sa qualifier, same sa Gilas, at inaasahan ding masusweep ang group nila sa dulo. Kaya naman napakagandang test na itong Lebanon para sa Pilipinas. Kung magseseryoso ang both teams, magiging pukpukan ng laban na yan kahit na tune-up game lang. Si Wael Arakji, inaasahan din maglalaro yan, given na naglaro siya sa lahat ng games nila nitong Asia Cup qualifiers. Tingnan nga lang natin kung lalaro talaga siya doon sa Doha. Siyempre kahit friendlies lang, gusto nating makabawi sa night-night niya nung tinalo nila ang Pilipinas, diba? Nung nanalo kasi tayo sa sumunod na window, wala na siya. Sana nga maglaro ito dahil gagawin nung mas kaabang-abang pa ang game na ito kung sakali. Panghuling laban ng Pilipinas, February 17 kontra naman sa Egypt. Ito sa FIBA Afrobasket naman na team. Malapit lang din yan kahit sa FIBA Africa naglalaro at may part din naman nila ang nasa Asia. Tiyak na magbibigay rin ito ng magandang laban kontra Pilipinas katulad ng Lebanon. So far, 2 wins 1 loss ang record neto sa group din ng Afrobasket qualifiers. Yung talo nila 3 points lang yon kontra Ivory Coast. Kaya let's see kung mapapahirapan din nila ang Pilipinas. Sa first 3 games nila, ang dami nilang bigs. May 7-2, 7 flat at 6-11. Abangan natin kung lalaro rin yan ngayon. Kung sakali, mapapalaban ng mga bigs natin. Lalo, medyo lumiit nga ang Gilas Pilipinas. Second best scorer nila yung 6'11 Patrick Gardner with 14 points a game. Kaya tsak na tinik din yan kung maglalaro ngayon. Tapos may mga high scoring guards din sila. Kaya naman hindi rin talaga basta-basta itong Egypt. Yan nga mga makakalaban natin sa pocket tournament, Qatar, Lebanon at Egypt. Maybe may chance tayong ma-sweep ang tournament na ito. Nagawa nga nating makasabay sa Georgia at kahit paano sa Brazil nung wala si Kai Sotto. Kaya laban-laban pa rin ito. Masusubukan nga lang kontra Lebanon at Egypt kaya hindi pa rin guaranteed. Pero kahit naman, great na series of games to bilang paghahanda sa third window at sa mismong Asia Cup. Makakapagkapaan sila ng mas maaga bago ang tunay na laban. Lalo medyo malaki nga ang changes sa ating roster. Mawawala si Kai, hindi pa sure si Kiambao, then papasok naman si Edu, Malonzo at Rosario. Hopefully maging enough to na preparation para maging handa tayo sa third window, especially sa anticipated na rematch natin kontra New Zealand. If matapos ng Gilas ang qualifiers bilang number 1 sa group, ang gandang momentum nun papuntang Asia Cup, At makakatulong na mas tumaas pa ang kumpiyansa ng buong koponan na makapalag at magkamedalya sa Jeddah.